may dagdag na 300,000 pesos sa MOOE ng mga kongresista simula sa Mayo doon sa mga alipores. At ito na, oo, sana all. Mula sa buwan ng Mayo hanggang sa matapos ang 20th Congress sa June 2028, gagastos ang Kamara ng mahigit 1 bilyong piso para sa MOOE ng mga mambabatas. Pero ayon sa ating informante, Mantayban, questionable ang timing ng dagdag sa MOOE ng mga kongresista dahil itinaon ito sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang dating tuloy ay tila naging ayuda kapalit ng boto para sa impeachment. Maliban pa sa dagdag na 300,000 pesos, ang mga miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas na kapartido ng Pangulong Bongbong Marcos ay makakatanggap din umano ng dagdag na 200,000 pesos. Kalahating bilyon. Abante Pilipinas! 500,000 ang matatanggap ng mga kapartido. Sana all. Yan. Kaya ho, abalang-abala etong si Madjo. Abalang-abala si Madjo. Kasi kailangan niyang siguruhin na makukumpleto at least 106 of the congressman. Sabi nga nila 53 na, hindi ba ga? Hindi kaya nakukonsensya itong mga tao na ito? Or gano'n na ba talaga kakakapal ang kanilang mga muka at balat para hindi tablan ng konsensya at hindi nila maramdaman ang totoong nangyayari? Abante Pilipinas! Ay, hindi ko naman pwedeng sabihin bulag dahil nakikita nilang mga kaganapan, hindi ba? Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas! Mayroong probable cause ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ayon sa House Committee on Justice nitong Miyerkules, Abril 29. Unanimous ang pagboto ng komite sa determinasyon kung mayroong probable cause ang impeachment complaint ni Saballa at Cabrera. Parehong 53 ang bilang ng bumoto sa dalawang impeachment complaints laban sa Vice Presidente at wala ni isa man ang kumontra. Dahil dito, ihahanda na ang committee report at ang kalakip na resolusyon para sa susunod na hakbang. Ang pag-akyat nito sa plenaryo ng Kamara de Representantes, ang report ng Justice Committee at ang kalakip ng articles of impeachment kay Duterte ay pagbubutuhan naman sa plenaryo ng Kamara. Kailangan ang 1/3 na boto ng lahat ng miyembro para tuluyan itong maiakyat sa Senado. Abante Pilipinas! Yan. Kaya ho, ano tawag din Kaya ho, abalang-abala etong si Madjo. Abalang-abala si Madjo, hindi makapagmajong. Ano lang yan. Ginagawa ko lang yan. Abalang-abala si Madjo kasi kailangan niyang siguruhin na makukumpleto at least 106 of the congressman. Sabi nga nila 53 na, hindi ba ga? 53 na yung sigurado. So, out of 106, sa 53, sa 106 less 53, kailangan pa nila ng another 53. Or at least 54 para makasiguro na yan ho'y mayakyat sa Senado. Pero ang tanong mga kabante, hindi kaya nakukonsensya itong mga tao na ito? Or gano'n na ba talaga kakakapal ang kanilang mga muka at balat para hindi tablan ng konsensya at hindi nila maramdaman ang totoong nangyayari? Abante Pilipinas! Ay, hindi ko naman pwedeng sabihin bulag dahil nakikita nilang mga kaganapan, hindi ba? Nakikita nilang hirap na yung kanilang constituents, wala silang maipakain sapagkat mahal. Kaya nga karamihan dyan sa mga pro-impeachment na yan, pumirma din doon sa panukala nitong si Congressman Eli San Fernando na tanggalin na yung provincial rate. Sapagkat yung sinesweldo ng ating mga kababayan sa probinsya ay labis na labis ang kakulangan. Hindi na sumasapat sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Imagine, 500. 500. Saan mo dadalhin yung 500 mo? Next month, tataas na ang bigas. From, magkano ngayon? From 50 or a little higher than 50, magiging 60 na. Bagay na meron ng mga 60 pesos na bigas sa mga palengke, hindi ba ga? Or almost 60. Tataas pa ito. Dahil nagdeklara na, nagbigay na ng
nagbigay na ng idea itong Department of Agriculture. Dahil nga mahal ang production cost. Hindi na kaya ng ating mga magsasaka. And all they can do is itaas ang kanilang farm gate price para makabawi. Wala eh. Magagaling ang ating mga namumuno sa atin. Ang dami nating matatalino dito pero hindi na ma-maximize kung tutusin. Hindi ako naniniwala na sabi nila ay doon lamang sa Iran mayroong mga materyales. Okay, sabihin natin mayroon na. Pero hindi ako naniniwala na yung mga produkto lamang ng Iran ang pwede natin gamitin bilang pataba. Wala pa yung ganyang mga klase ng pataba na yan. Kumikita naman ang ating mga magsasaka. Pero pinahihirapan tayo ng mga negosyante. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Yung negosyanteng mapagsamantala ha. Hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat. Abante Pilipinas. Dahil nung panahong ako'y kasama ng ama ko sa pagsasaka, di ba ga, ay nakikita din naman natin yung mga namimili ng palay ng mga panahon na yon. Hindi naman sila lahat ay mga mapagsamantala. Mayroon silang konsiderasyon sa mga magsasaka. Sa pagbilaw yon, ewan ko lang sa ibang lugar. Abante Pilipinas. Iginiit ng abogado ni Vice President Sara Duterte na hindi sapat ang mga ebidensyang iniharap laban sa kanya upang bumuo ng probable cause o kahit isang matibay na kaso. Ang kay Attorney Paul Lawrence Lim, legal counsel ni Duterte, sa reklamo sa NBI, sinabi nitong ang mga ebidensya ay curated at spliced o pinili at pinagtagpi-tagpi lamang. Ito'y kasunod ng pag-usad ng pagdinig sa Kamara kahapon na nagdeklara ng probable cause kaugnay ng mga impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sinabi pa ng abogado na hindi ito maaaring magsilbing batayan ng probable cause, lalo na ng isang prima facie case na may makatwirang katiyakan ng hatol. Patuloy din tinututulan ng kampo ni Duterte ang mga paratang habang hinihintay ang mga susunod na hakbang sa isinasagawa o gumaganang proseso. Abante Pilipinas. Napanood naman natin lahat yan. Napanood natin lahat yan buo. Di ba ga? Habang madilim at pinagpatayan ng kuryente si Vice President Sara Duterte doon sa Kongreso. Naalala niyo yan, di ba? Diyan nag-umpisan lahat. At bilang isang tao, alam mo yun, bilang isang tao, ay anong magiging reaction mo? Hindi mo na maiisip na kay Vice Presidente. Kundi ang maiisip mo na kung ito'y nagagawa nila sa Vice Presidente, ay sa isang normal na tao pa kaya? Abante Pilipinas. Mali. Hindi normal na tao. Sa isang karaniwang tao pa kaya? Nagawa nila sa Vice President yan, nababuying. Di lalo na ang mga karaniwang mamamayan. Nagaya ng ginagawa nila ngayon. Tayo'y harap-harapang binababoy nitong administrasyon na ito. Abante Pilipinas. Yan ang dapat ninyong maintindihan. Hindi ko kayo iniyayayang pinipilit maniwala sa akin, pero tumingin ka sa salamin. 5:21. Nakakadalawa pa lang ako, no? Ang dami, no? Ang dami pa. Sige. Alas 5:30. Madaragdagan. Ito na ang magandang balita. Oo, doon sa mga alipores. Madaragdagan ang maintenance and other operating expenses ng mga congressman ayon sa source ng Abante sa mababang kapulungan ng Kongreso. May dagdag na 300,000 pesos sa MOOE ng mga kongresista simula sa Mayo. Yan. Nabatid na hindi bababa sa 1.5 million pesos ang buwan ng MOOE ng bawat mambabatas na ginagastos sa pagpapasweldo sa kanilang empleyado at operasyon ng kanilang mga district offices. Mula sa buwan ng Mayo hanggang sa matapos ang 20th Congress sa June 2028, gagastos ang Kamara ng mahigit 1 bilyong piso para sa MOOE ng mga mambabatas. Pero ayon sa ating informante, Manteban, questionable ang timing ng dagdag sa MOOE ng mga kongresista dahil itinaon ito sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
Ang dating tuloy ay tila naging ayuda kapalit ng boto para sa impeachment. Maliban pa sa dagdag na 300,000 pesos, ang mga miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas na kapartido ng Pangulong Bongbong Marcos ay makakatanggap din umano ng dagdag na 200,000 pesos. Aba, kalahating bilyon. Abante Pilipinas. 500,000 ang matatanggap ng mga kapartido. Wow. Sana all. Sana all. Yan ba'y kasama doon sa pinag-uusapan, doon sa mga yung mga nagtatawag? Oo, kasi may mga nagtatawag na daw eh. May nagtatawag, dalawa ang offer nung nagtatawag. Isang maganda at saka isang masama. Suporta ka ha. Sabi, ito, kwento lang naman sa akin ito. Ma-i-chismis ko lang sa inyo. Ha? Sabi, ang tawag dito, boto ka ha. Pabor. Dagdag na yan. Yung inyong 4-letter release, ma-re-release na. Pag na-impeach si Sara. Kaya, pagka medyo alanganin, boboto ka ba o hindi? Pag hindi ka boboto, mababawasan ang pondo mo. Galing, Galing. Ganyan nila ginagago ang taong bayan. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Pero siyempre, walang aamin dyan. Sino ba namang kriminal ang umamin sa kanyang krimen? Kung meron mang umaamin sa kanyang krimen at humihingi ng sorry, yun ho yung mga taong walang kakayanang bumayad ng abogado. Yung mga maliliit na mga ituring natin ay kung ituring natin ay notorious na kriminal na mga mahihirap, pero yung mga nakabarong, kahit bilyon-bilyon ang ninakaw niyan, sila ay nananatiling mga honorable